First time na maranasan na kumanta sa stage. Nung elementary ako, nagkaroon ng pa-workshop yung school namin every Saturday. At ako bilang batang mahilig din sa music, G tayo dyan. 3 workshop lang ang sinalihan ko, ang piano workshop, guitar workshop, at ang acting workshop. Pero ibang kwento na to. Punta muna tayo sa piano at guitar workshop. Tuwing piano at guitar session, normal lang naman na magkantahan at makarinig ng mga magagandang boses. At oo, magaganda boses ng kaklase ko sa workshop. Pang-concert talaga. Pero isang beses sa workshop namin, habang break time namin, napagtripan lang namin magkakaklase na magkantahan. Natripan kong kantahin yung sikat na kanta noon na Soundtrack sa Panday. Hindi ko naman alam na nakikinig din pala yung teacher ko. Kaya pagkatapos kong kantahin, sabi ng teacher ko, "Arkin, may boses ka pala?" "Oh, may boses pala ako." "Charot, di ko po alam teacher eh." "Meron pala." Dahil dyan, kakanta ka sa recognition day. "Huh? OMG, kakanta ako? Ayoko. I'm shy." Ay, salang yung Panday yan, papakantayin pa ako sa stage. Di ko naman alam na may boses ako nun eh. Tinuruan lang naman ako ng tita ko na kumanta dati sa jeep. "Bahay ko kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari." Kaya naman nagmakaawan na lang ako sa teacher ko. "Teacher, wag po. Ayoko pong kumanta sa stage." "Ipapasa kita sa subject ko kapag kumanta ka." "Sige." So pag uwi ko, sinabi ko kaagad sa lola ko, nakakanta ako sa school. "Lola, kakanta daw ako," sabi ng teacher ko. "Oh, congrats! Ano kakantahin mo?" "Ako daw kakanta ng Lupang Hinirang." "Ay talaga?" "Syempre, joke lang. Wala pa akong maisip. Mag-iisip muna ako sa kwarto." Naniwala sa Lupang Hinirang. So pumasok ako sa kwarto at nag-isip ako kung ano yung pwede kong kantahin. Mga OPM lang naman pinapakinggan ko, kaya doon lang umiikot yung choices ko. Ano kaya dito? Kanina ko pa kinakanta to ah. Lola, alam ko nakakantahin ko." Araw-araw ako nagpa-practice doon dahil first time ko syempre at hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko. May excite ba ako? Kakabahan ba ako? Magiging proud ba ako? At unti-unti nang nauubos ang araw. Palapit na ng palapit ang recognition day. Ngunit, nung 1 linggo na lang yung natitira, may nangyaring hindi maganda sa akin. Naglalaro ako na ng PlayStation habang nagpa-practice kumanta. At nung tumataas na yung tono, nararamdaman ko na. Inuubo ako. Daddy! Inuubo ako! Paano na to? Kakanta pa sa recognition day! Anong gagawin ko? Relax ka lang. Magpapakulo ako ng luya ha. Luya muna iinumin mo hanggang sa mawala yung ubo mo. Ito ang iinumin ko araw-araw. Puweh! Ang pangit na lasa. Ano ba parusa to? Kailangan mong uminom yan. Kita mong pumuputok pa yung ubo mo eh. Pagpasok ko sa school, kinamusta ako ng teacher ko. "Oh, Arkin, kamusta ka na?" "Oh, paano ka?" "Inuubo lang po ako, teacher." "Oh, sige, magpagaling ka. Malapit ka na kumanta sa stage. Meron ka na bang -1? "Oh, shit. Kailangan din pala ng -1? Akala ko kayo magpo-provide. Kayo nagpakanta sa akin, tapos kailangan mag-provide." "Ay, wala po, teacher." Pag uwi ko ng bahay, sinabi ko kaagad sa tatay ko na, "Daddy, kailangan ko daw magdala ng sarili kong -1. "So paano yan? Bibili pa tayo ng album ng kakantahin mo?" "Parang ganun na nga." Bumili kami ng album at pinlay namin sa DVD namin. At, "Daddy, parang walang -1 dito. Pwede kaya to?" "Pwede na yan. Wala naman tayo magagawa eh." "O ano, ready ka na?" "Siyempre naman." Di pa.
At bago din pala ako kumanta, meron akong isang kaklase na magaling talaga kumanta at kumanta din siya sa araw ng recognition day namin. Pero mas nauna siya kaya hindi ko napanood kung paano siya nag-perform. Late na kasi kaming nagpunta. Pero in-update lang ako ng mga kaklase ko pagdating ko sa school. Uy Arkin, ang galing ni Tim kumanta. Galingan mo din ah, good luck sa'yo. Uy, nandiyan ka pala. Thank you. Hindi ka ba kinakabahan? Inuubo ka pa. May prema pa yan ah. Back-out ka na, Arkin. Walang mangyayari sa'yo dyan. Kahit anong mangyari, Arkin, ituloy mo lang yan. Nandito ka na oh. Susuko ka pa ba? Hays, no choice na rin naman eh. Nandito na ako sa stage. Isa-set up ng teacher namin yung CD na binili namin ng tatay ko. Kaya inabot ko na yung album na gagamitin para dito. Teacher, okay na po ba to kahit hindi -1? Okay na yan, Arkin. Anong number dito? Number 1 po yung kakantahin ko, teacher. Okay, good luck, Arkin. Ang next na po nakakanta para sa inyo ay si Arkin. Ang title ng kakantahin niya ay Stay by Cushay. At sa mga oras na to, hindi ko alam yung nangyayari. Tulala lang talaga ako sa gitna ng stage at malakas pa yung music sa boses ko. Di rin ako gumagalaw nun dahil nakatingin sa akin lahat ng tao. Para akong tinaihan ng ibong Adarna. Naging taong bato lang ako nun. Bunga nga lang yung gumagalaw tapos yung lalamunan ko dumudulas. Alam mo yung pagkakanta ka tapos nagpapadulasan yung mga bakterya sa lalamunan mo. Tapos ihihinto mo yung kanta mo kasi yung bakterya kinikiliti yung lalamunan mo. Yung gusto ko nang paubuhin pero nilalabanan mo kaya nababanlag ka. Kaya medyo hinihinaan ko din yung boses ko para at least kapag pumalya, boses ng Cushay yung maririnig nila. Kaya ayun, parang nag-sound trip lang kami dun sa event. Pagbalik ng pasukan, puring-puri yung isa kong kaklase dahil sa performance daw na pinakita niya sa stage. Pero wala akong idea talaga kung ano nangyari, kung paano ba siya nag-perform, paano ba kumanta. Pero siguro may -1 siya at malupit talaga siyang kumanta. Di nga lang ako nakatanggap ng compliment sa teacher ko nun kaya mas lalo ako nag-push na mag-practice kumanta. O gusto mo yun? Siyempre dapat mag-improve tayo. Okay lang yan, Arkin. Di mo rin naman kasalanan yun eh. Inubo ka lang talaga. De, kasalanan mo yun. Kanta-kanta ka pa kasi. Kita mo, napahiya ka lang. Ikaw nga, yung pula-pula ng mukha mo eh. Dahil mo pa yung blush on ng Marites sa mga FB. At itong experience na to, isa to sa mga nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Pero isa din siyang malupit na karanasan sa kabataan ko. Kasi pagkatapos naman nito, hindi na ako kumanta ulit sa mga naging school ko. Kasi hindi naman talaga ako singer. Pero kahit hindi ko na inulit na kumanta sa mga school, hindi ibig sabihin, hindi na ulit ako kumanta sa stage. At oo naman, kumanta pa ako sa stage. Pero ikukwento ko lang yon kapag nakaabot ng 10k likes tong video na to. Subscribe!